Wala kang kwenta. Palamunin. Ang linyang dumurog sa 7 taong sakripisyo. Habang nagpapakasaya si Anton sa yakap ng kanyang kabit sa mainit na kama, nakahandusay si Clara sa malamig na semento, dinudugo at inagawan ng anak sa sinapupunan. Isang malupit na pagtataboy. Ngunit ang akala nilang basahan, magbabalik bilang reyna ng imperyong nagpapakain sa kanila. Hanggang saan aabot ang paghihiganti ng isang inang pinagkaitan ng lahat? Umalis ka na, Clara. Buntis si Stella at siya ang kailangan ng pamilyang ito. Hindi ang isang baog at walang silbing katulad mo. Ang boses ni Anton ay parang hagupit ng latigo, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa harap ni Clara, nakatayo ang kanyang asawa, suot ang mamahaling seda na bathrobe na siya mismo ang bumili bilang regalo noong nakaraang buwan. Sa likod nito, nakasandal sa hamba ng pinto si Stella, ang sekretarya ni Anton, na may suot na mapang-uyam ng ngiti habang hinihimas ang kanyang tiyan na tila ba isang tropeyo ng tagumpay. Nabitawan ni Clara ang hawak na box ng cake. Ang matamis na amoy ng chocolate at strawberry na pinagpuyatan niyang i-bake para sa kanilang ika-7 anibersaryo ay hinalubilo sa amoy ng basang lupa at ulan. Ang pagbagsak ng cake sa sahig ay hindi lumikha ng malakas na tunog, kundi isang malungkot na pagkakalat ng frosting at pangarap sa paanan ng sapatos ni Stella na dinalhan ng putik mula sa labas. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Clara. Ang kanyang mga kamay na magaspang at may mga bakas ng paso mula sa pagluluto at paglilinis ng bahay ay nagsimulang manginig. Naramdaman niya ang isang matinding panunuyo sa kanyang lalamunan, isang bara na tila ba isang matalim na bubog na ayaw lumubog. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa, ay tila unti-unting pinipiga ng isang malupit at invisible na kamay. Ang bawat tibok nito ay nagdadala ng hapdi na gumuguhit hanggang sa kanyang mga buto. Anton, please. Anong sinasabi mo? Anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako ng paborito mo. Bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng dumaragundong na kulog sa labas. Ngunit sa halip na awa, isang mapanghamak na tawa ang narinig niya mula sa kanyang biyanan, si Doña Carmen, na noon ay pababa ng hagdan habang hila-hila ang isang lumang maleta. Huwag ka nang umarte, Clara. 7 years ka nang palamunin dito. Akala mo ba, sapat na ang paglilinis mo ng sahig para manatili ka sa buhay ng anak ko? Ngayong magkakaroon na ako ng tunay na apo kay Stella, wala ka ng puwang sa bahay na ito. Heto ang mga basahan mo. Kunin mo at lumayas ka na, bago ko patawagin ang security. Ang bumbato ni Doña Carmen habang marahas na itinapon ang maleta sa harap ni Clara. Ang ilang piraso ng kanyang mga lumang damit ay kumalat sa sahig. Mga damit na tila ba sumisimbolo sa kanyang unti-unting pagkawala ng dignidad. Hindi na naghintay si Anton. Hinawakan niya ang braso ni Clara nang may puwersa na hindi nito kailanman ginawa noon. Kaladkad niya itong dinala patungo sa pintuan. Ang lamig ng hangin mula sa labas ay agad na bumaon sa balat ni Clara nang bumukas ang pinto. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas, tila ba nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Anton, huwag. Gabi na, may bagyo sa labas. Saan ako pupunta? Pagmamakaawa ni Clara, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang humalo sa mga patak ng ulan sa kanyang pisngi. I don't care. Bahala ka na sa buhay mo. Just get out of my sight, Clara. You're just a bad luck to my career, sabi ni Anton bago siya itinulak ng malakas palabas ng bahay. Dahil sa dulas ng semento at sa biglaang pagtulak, nawalan ng balanse si Clara. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng pasandal sa matigas na gilid ng mga baitang ng hagdan bago siya tuluyang humandusay sa basang lupa. Isang matalim at nakakapanindig balahibong sakit ang biglang gumuhit mula sa kanyang puson. Isang hapdi na hindi niya kailanman naramdaman noon. Tila ba may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang pilit na binubunot mula sa loob.
Napahawak si Clara sa kanyang tiyan habang ang kanyang mukha ay nangiwi sa tindi ng kirot. Sa ilalim ng malamig na ulan, naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy mula sa kanyang hita, humahalo sa madilim na tubig na naiipon sa semento. Ang pula ng kanyang dugo ay tila isang malungkot na sining na kumakalat sa ilalim ng liwanag ng poste sa labas. Anton, tulong. Ang tiyan ko. Ang anak natin. Hirap na tawag ni Clara. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa malamig na bakal ng gate. Alam niya sa kanyang loob, bagamat hindi pa niya nasasabi sa asawa na may 3 linggo na siyang nagdadala ng buhay. Isang sorpresa sana para sa kanilang anibersaryo. Ngunit ang tanging sagot na natanggap niya ay ang malakas at marahas na pagbalandra ng kanilang pinto. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay isa-isang namatay. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kadiliman at ng nagngangalit na bagyo. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ay tila ba 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang pandinig. Nakahandusay si Clara sa putikan. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang bawat paghinga niya ay isang pakikibaka laban sa hapdi ng kanyang puson at sa lamig na tila ba gustong patigilin ang tibok ng kanyang puso. Ang mga bituin sa langit ay nagtago, tila ba ayaw saksihan ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang babaeng ibinigay ang lahat para sa isang taong walang kaluluwa. Sa kanyang huling malay, isang katanungan ang pilit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Bakit ang isang pusong tapat na nagmahal at nagsakripisyo ay kailangang magtapos sa isang mapait at madugong gabi sa ilalim ng ulan? Hindi niya alintana ang isang marangyang sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Ang liwanag ng mga headlight nito ay tumama sa kanyang maputlang mukha. Tila isang anghel ng kamatayan o ng muling pagkabuhay na dumarating sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ang liwanag na tumama sa kanyang mga mata ay hindi na ang malamig at mapaglarong liwanag ng poste sa kalye, kundi ang maputi at matinding sinag ng kisame. Ang amoy ng basang lupa at ulan ay napalitan ng pamilyar na amoy ng gamot at antiseptiko. Dahan-dahang iginalaw ni Clara ang kanyang mga daliri at naramdaman ang lambot ng mga kumot na kaniyang hinihigaan. Napakalayo nito sa malamig na semento, ngunit sa kanyang dibdib, ang lamig ay nananatili, mas matindi at mas malalim. Sa kanyang paanan, nakaupo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng hindi matagong lungkot. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, hindi siya nagsalita agad. Hinintay niyang mag-sink in ang lahat sa isip ni Clara. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Clara, hindi upang pigilan ito, kundi upang magbigay ng sandalan. Sa bawat paghinga ni Clara, isang mabigat na katotohanan ang bumalik. Ang sakit sa puson, ang madilim na tubig sa kalsada, ang pintong isinara. Clara! Ang mahinang tawag ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng malasakit. Ginawa namin ang lahat. Patawad dahil hindi kami umabot ng mas maaga. Ang sanggol sa iyong sinapupunan. Hindi na ito nakaligtas. Walang sigaw na lumabas sa labas ng kanyang mga labi. Walang pag-aalsa. Ang pinakamalaking sakit ay hindi kayang ilabas ng yak. Sa halip, nanatiling nakatitig si Clara sa kisame habang ang kanyang mga mata ay unti-unting namumuo ng luha. Ang mga luha ay tahimik na gumuhit sa kanyang maputlang pisngi, diretso sa kanyang unan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumalaw patungo sa kanyang tiyan. At doon, sa gitna ng katahimikan ng silid, isang mahina at basag na paghikbi ang kumawala. Iyon ang hikbi ng isang inang namatayan ng kinabukasan. Hindi nagtagal, ay bumukas ang pintuan ng silid. Isang matandang lalaki ang pumasok. Ang kanyang buhok ay maputi na at ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Si Don Alejandro. Nang makita niya ang kanyang anak,
na nakahandusay at tila walang buhay, hindi na nito napigilan ang kanyang sarili. Lumapit ito sa gilid ng kama at dahan-dahang lumuhod. Ibinaon ang kanyang mukha sa gilid ng kumot ni Clara at umiyak ng malakas. Ang pag-iyak ng isang amang matagal nang nagtago sa anino ng kanyang pride. "Clara, anak ko," ang sambit nito sa gitna ng hagulgol. "Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang masaktan ng ganito. Dapat ay hindi na ako pumayag na lumayo ka." Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Clara ay gumuho. Ang kanyang 7 taon na ang nakalilipas, ang pagtalikod sa kanyang apelyido na De La Merced, ang pagtakas sa karangyaan upang patunayan sa mundo na kaya niyang mahalin ng tapat at walang kapalit, ay naging isang napakalaking pagkakamali. Ang perang ginamit ni Anton upang itayo ang kanyang kumpanya sa loob ng 7 taon ay hindi mula sa kanyang talino, kundi mula sa pondo na inilalaan ni Don Alejandro para sa kanyang anak, na palihim na ibinigay ni Clara sa asawang itinuring siyang walang halaga. Pinunasan ni Clara ang kanyang mga luha at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Ang pagmamahal na kanyang inalay nang walang hanggan ay naging abo, at mula sa abo na yon, isang matinding pananahimik ang bumuo sa kanyang diwa. Tiningnan niya ang kanyang ama at si Gabriel. "Papa, huwag ka nang umiyak," ang sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin na hindi kailanman narinig mula sa kanya. Wala na ang dating Clara, ang Clara na kayang tiisin ang lahat para sa wala. "Ngayon, gusto kong tapusin ang lahat ng ito." Binalingan niya si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katiyakan at nakita niya ito sa mga mata ng lalaki. Bilang pinuno ng pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya, alam ni Gabriel ang susunod na gagawin. Tumango si Gabriel sa kanya, isang pangako na siya ang magiging sandata niya. Sinabi ni Clara ang kanyang unang utos, ang pagputol sa lahat ng pinansyal na suporta sa kumpanya ni Anton, ang pag-atras ng lahat ng pondo sa loob ng 24 na oras. Sa labas ng silid, ang mundo ay nagpapatuloy. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang isang babae ay muling isinilang sa gitna ng kanyang pagkawasak. Nang sumunod na umaga, sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Anton sa kanyang opisina habang hawak ang telepono. Ang kanyang ngiti noong gabi ng anibersaryo ay napalitan ng pagkabigla habang nakikinig sa kabilang linya. Ang tunog ng telepono na nagsasaad ng biglaang pagputol ng linya ng nag-iisang malaking namumuhunan sa kanilang kumpanya ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang katahimikan habang ang isang hindi maipaliwanag na kaba ay nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ni Clara sa malambot na carpet ng malaking mansyon ay tila isang paalala ng lahat ng bagay na kanyang tinalikuran para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Ang bawat chandelier na kumukutitap sa kisame, ang mga antigong florera na gawa sa porselana, at ang amoy ng sariwang bulaklak ng lili sa bawat sulok ay kabaligtaran ng masikip at mainit na bahay na tinawag niyang tahanan sa loob ng 7 taon. Dahan-dahang lumapit si Clara sa malaking bintana ng kanyang bagong silid sa ikalawang palapag. Hinawi niya ang kurtinang gawa sa mamahaling pelus. Doon, sa kabila ng kalsada, nakita niya ang pamilyar na bubong na may mga kupas na pintura, ang bahay ni Anton. Mula sa itaas, ang bahay na yon na dati ay tila buong mundo para sa kanya, ngayon ay mukhang isang maliit at madilim na kahon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Napakalapit, ngunit ang distansya ng kanilang mga buhay ay tila abot langit na ang pagitan. "Dito ako nanatili, Clara. Sa bawat gabi na hindi ka umuuwi sa mansyon natin, dito ako naghihintay." Ang malumanay na tinig ni Don Alejandro mula sa kanyang likuran. Lumapit ang matanda
at tumayo sa tabi ng kanyang anak. Binili ko ang lupaing ito 7 taon na ang nakalilipas. Gusto ko lang na sa bawat paggising mo, kahit hindi mo alam, may mga mata ng isang ama na nagbabantay sa iyo mula sa malayo. Naramdaman ni Clara ang init ng palad ng kanyang ama sa kanyang balikat. Patawad, Papa. Pinaghintay kita ng matagal para sa wala. Hindi ito para sa wala, anak. Ngayon, alam mo na ang tunay na kulay ng mga taong hinalay ang iyong kabutihan. Ang mansyong ito, ang iyong kuta. Walang sino man ang makakapasok dito nang wala ang iyong pahintulot. Ang deklara ng Don na may halong awtoridad. Sa ibaba, sa kabilang panig ng kalsada, napansin ni Clara ang isang kaguluhan. Nakita niya ang bulto ni Anton na lumabas ng pinto. Pabalik-balik itong naglalakad habang tila may kaaway sa telepono. Ang kanyang mga galaw ay puno ng tensyon. Maya-maya pa ay lumabas din si Doña Carmen. May dalang walis na tila ba galit na naglilinis ng bakuran habang sinisigawan ang mga dumadaang sasakyan. Ang katahimikan ng mansyon ni Clara ay binasag lamang ng mahinang katok sa pinto. Pumasok si Gabriel na may dalang tray ng tsa. Ang mausok na amoy ng chamomile ay humalo sa hangin. Nagbibigay ng panandali ang ginhawa sa nanunuyot na lalamunan ni Clara. Inilapag ni Gabriel ang tsa sa maliit na mesa sa tabi ng bintana. Clara, kailangan mong uminom nito. Hindi ka pa kumakain ng maayos simula nang lumabas ka sa ospital, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. Don't push yourself too hard. Ang katawan mo ay kailangan pang maghilom, hindi lang ang iyong puso. Dahan-dahang kinuha ni Clara ang tasa. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo. Ang init mula sa kamay ni Gabriel ay tila dumaloy sa nanlalamig na mga ugat ni Clara. Saglit silang nagkatinginan. Nakita ni Clara sa mga mata ni Gabriel ang isang uri ng katapatan na hindi niya kailanman nakita kay Anton. Walang halong interes, walang halong pag-iimbot, isang dalisay na pag-aalaga. Salamat, Gabriel. Salamat sa pananatili. Bulong ni Clara bago humigop ng tsaa. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita ni Clara ang pagdating ng ilang mga sasakyan sa tapat ng bahay ni Anton. May mga taong nagbababa ng mga speaker at mga kagamitan para sa isang party. Naalala niya ang sinabi ni Anton noong gabi ng anibersaryo, ang selebrasyon para sa pagbubuntis ni Stella. Ang ingay ng musika ay nagsimulang gumapang patungo sa pader ng mansyon, isang insulto sa katahimikan ng kanyang pagdadalamhati. Habang naghahanda ang mga tao sa kabila para sa isang masayang gabi, si Clara ay nanatiling nakatayo sa dilim ng kanyang silid. Ang tanging liwanag ay ang kislap ng kanyang mga mata na tila mga bituin sa gitna ng bagyo. Hindi niya alam na sa labas ng mansyon, sa madilim na sulok ng kalsada, may isang pares ng mga mata na nagmamasid sa kanya. At sa paanan ng gate ng bahay ni Anton, may isang bagay na nakita si Doña Carmen sa putikan, isang hikaw na gawa sa mamahaling perlas na nahulog ni Clara noong gabi ng kanyang pagbagsak. Ang kuryosidad ng matandang babae ay nag-udyok sa kanya na tingnan ang mansyong nasa tapat. Ang gintong gate na palaging nakasara ay tila nagbibigay ng isang misteryosong hamon habang ang musika sa bahay ni Anton ay tumitindi. Ang isang lihim na koneksyon ay nagsisimulang mabuo sa pagitan ng dalawang mundo na hindi na dapat muling magtagpo. Isang toast para sa aking reyna, si Stella, at para sa swerteng dala niya sa aking buhay, hindi tulad ng malas na iniwan ko sa kalsada. Ang boses ni Anton ay umalingaw-ngaw sa kanilang maliit na bakuran, puno ng kayabangan habang itinataas ang baso ng alak. Ang paligid ay puno ng mga plastik na banderitas at maingay na tugtugin na tila pilit na itinatago ang katotohanan ng kanilang kalagayan. Si Stella, suot ang isang hapit na pulang damit na tila sumisigaw ng atensyon, ay humilig sa balikat ni Anton habang tumatawa ng malakas. Sa kabilang dulo,
Si Doña Carmen ay abala sa pagyayabang sa mga kapitbahay tungkol sa napipintong pag-asenso ng kumpanya ng kanyang anak. Sa kabilang panig ng kalsada, sa loob ng tahimik at malamig na library ng mansyon, tila isang ibang mundo ang umiiral. Hawak ni Clara ang isang mamahaling pluma. Ang kanyang mga daliri ay hindi man lang nanginig habang inilalapat ang kanyang pirma sa isang dokumento. Ito ang formal na kautusan upang bawiin ang lahat ng equipment at credit lines na nakapangalan sa De La Merced Holdings na kasalukuyang ginagamit ng kumpanya ni Anton. Nakatayo si Gabriel sa kanyang likuran, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Clara. Nakita niya ang talas ng paningin ng babae. Isang klase ng determinasyon na nabuo mula sa matinding pait. Sigurado ka na ba rito, Clara? Sa sandaling ibigay ko ang tawag na ito, magsisimula na ang pagguho ng lahat ng pinaghirapan niya. Mahinahong tanong ni Gabriel. 7 taon ko siyang binuo, Gabriel. Ngunit sa isang gabi lang, dinurog niya ang lahat ng halaga ko. Oras na para makita niya kung sino ba talaga ang nagpapatakbo ng mundong kinatatayuan niya. Tugon ni Clara. Ang kanyang boses ay parang malamig na hanging umiihip sa gitna ng gabi. Hindi nagtagal, sa gitna ng kasiyahan sa kabila, isang malaking truck ang huminto sa tapat ng bahay ni Anton. Bumaba ang ilang kalalakihan na may dalang mga formal na utos mula sa korte at bangko. Narinig ang ingay ng paghila ng mga silya at mesa, ang kalasing ng mga kagamitang kinukuha mula sa bakuran. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay nagmamadaling umalis habang ang kahihiyan ay unti-unting lumalamon sa mukha ni Anton. Ano ito? Hindi niyo pwedeng gawin ito. Bayad ang lahat ng ito. Sigaw ni Anton. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hiya. Ngunit walang nakinig sa kanya. Ang mga gamit na simbolo ng kanyang kunwaring tagumpay ay isa-isang isinakay sa truck. Sa gitna ng kaguluhan, nakaramdam si Clara ng isang pamilyar na tunog mula sa kanyang lumang telepono na iniwan niya sa mesa. Isang mensahe mula kay Anton. Clara, anong ginawa mo? Kasalanan mo ito. Kinuha mo ang swerte ko dahil sa inggit mo. Mamatay ka na sa gutom kung nasaan ka man. Tiningnan ni Clara ang screen. Walang sakit na rumehistro sa kanyang mukha. Sa halip dahan-dahan niyang pinindot ang black button. Iyon na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang madungisan ng mga salita ni Anton ang kanyang katahimikan. Ngunit nang ang lahat ay tumahimik na sa labas, ang bigat sa dibdib ni Clara ay tila biglang sumabog. Tumakbo siya patungo sa greenhouse sa likod ng mansyon, isang lugar na puno ng mga mababangong bulaklak at lunti ang halaman. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, ang lahat ng emosyong itinago niya ay biglang kumawala. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa malambot na lupa habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa matinding paghikbi. Iniyak niya ang 7 taong pambabaliwala, ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak, at ang katotohanang ang taong minahal niya ay isang halimaw. Hindi niya narinig ang pagpasok ni Gabriel. Naramdaman na lamang niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Hindi siya pinilit ni Gabriel na tumayo. Sa halip, lumuhod din ito sa basang lupa at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa likod ni Clara. Umiyak ka lang, Clara. Hayaan mong ang lupa ang sumalo ng lahat ng sakit na yan. Dito, ligtas ka. Sasaluin ko lahat ng bigat na hindi mo na kayang dalhin. Bulong ni Gabriel. Dahan-dahang isinandal ni Clara ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel. Narinig niya ang mahinahon at matatag na tibok ng puso ng lalaki. Isang tunog na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng proteksyon na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang amoy ng malinis na sabon at preskong hangin mula kay Gabriel ay unti-unting nagpakalma sa kanyang nanginginig na katawan. Nang mag-angat siya ng mukha, nakita niya ang sarili sa mga mata ni Gabriel, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng may kakayahang bumangon muli. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga kamay na may bahid ng lupa.
Isang bagong klase ng liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi na muling mamamatay. Habang nagaganap ito, si Stella ay nakatayo sa loob ng madilim na kwarto ni Anton, hawak ang kanyang tablet. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinitingnan ang kanilang joint savings account. Ang balanse na dapat ay milyon-milyon para sa kanilang kinabukasan ay naging zero. Sa kanyang takot, mabilis siyang nag-type ng mensahe sa ibang numero. Wala nang pera dito. Kailangan nating kumilos. Nang mas mabilis bago tayo madamay sa pagbagsak niya. Ang loob ng bahay ni Anton, na dati ay puno ng yabang, ay tila naging isang pugad ng mga nag-aaway na bitre. Wala na ang musika, wala na ang tawanan. Ang tanging naririnig ay ang matalim na boses ni Doña Carmen na walang tigil sa pagsisi sa kanyang anak, habang si Stella naman ay nakaupo sa isang sulok, abala sa pag-aayos ng kanyang kuko at tila walang pakialam sa gulo. Kasalanan mo ito, Anton. Sinasabi ko na sa'yo, dapat ay hindi mo hinayaang mawala ang babaeng iyon nang hindi mo muna sinisigurong nasa atin ang lahat. Ang bulyaw ni Doña Carmen habang itinuturo ang bakanteng espasyo kung saan dati ay nakalagay ang kanilang mamahaling sofa. Tumigil ka na, Ma. Ginagawa ko ang lahat. Pupunta ako sa Mercy Holdings ngayon. Sila na lang ang huling pag-asa ko. Sagot ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot na. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang gusaling gawa sa salamin at asero, nakaupo si Gabriel sa kanyang opisina bilang kinatawan ng Mercy Holdings. Nang pumasok si Anton, agad na bumuo ang isang mapang-uyam ng ngiti sa mga labi ni Gabriel. Nakikita niya ang isang lalaking desperado, isang lalaking handang ibenta, pati ang kanyang kaluluwa para lamang sa isang piraso ng papel. Good morning, mister. Anton, is it? Ang bati ni Gabriel, ang kanyang boses ay formal, ngunit may dalang talas, na tila ba hinihiwa ang natitirang dignidad ni Anton. Sir Gabriel, alam kong may konting problema ang kumpanya ko ngayon, pero kailangan ko lang ng kaunting tulong. Isang bridge loan lang para makabangon muli. Ang pagsusumamo ni Anton, ang kanyang mga kamay ay magkadikit na tila ba nagdarasal sa harap ng isang altar. Tiningnan ni Gabriel ang mga papeles sa harap niya. Tutulungan kita, pero may mga kondisyon. Ang Mercy Holdings ay hindi nagbibigay ng pera nang walang sapat na garantiya. Gusto naming i-mortgage mo ang bahay na kasalukuyang tinitirhan ng iyong ina. Iyon lang ang tanging asset na natitira sa pangalan mo na may halaga. Sandaling natigilan si Anton. Ang bahay na yon ang tanging kanlungan ng kanyang ina. Ngunit ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata ay mas matindi kaysa sa kakarampot na awa. Sa kanyang isip, kapag nakuha niya ang pera, mababayaran din niya agad ang utang at walang makakaalam. Dinampot niya ang pluma at mabilis na nilagdaan ang dokumento. Hindi man lang binabasa ang maliliit na letra sa ibaba. Habang nagaganap ito, sa loob ng mansyon, ang himig ng piano ay tila isang dalangin na lumulutang sa hangin. Nakaupo si Clara sa harap ng itim na piano. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumasayaw sa mga puti at itim na tiklado. Ang tugtugin ay malungkot, ngunit may dalang kapayapaan. Naramdaman niya ang pagpasok ni Gabriel sa silid. Tumigil siya sa pagtugtog at lumingon. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit si Gabriel at may inilabas na isang maliit at mahabang kahon na nakabalot sa asul na pelus. Para sa iyo, Clara, isang simbolo ng iyong bagong simula, sabi ni Gabriel habang binubuksan ang kahon. Sa loob ay isang eleganteng fountain pen na ginto at sa gilid nito ay may nakaukit na mga letra, Clara de la Merced. Napahawak si Clara sa kanyang dibdib sa loob ng 7 taon. Ang tanging tawag sa kanya ay asawa ni Anton o yung baog na babae. Ngayon, ang kanyang tunay na pangalan ay nagniningning sa kanyang harap, isang paalala
na siya ay may sariling pagkakakilanlan, may sariling lakas. Salamat, Gabriel. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Bulong ni Clara habang hinahawakan ng pluma. Ang lamig ng metal ay nagbigay sa kanya ng init sa kalooban. Nagkatinginan silang dalawa. Ang distansya sa pagitan nila ay tila napupuno ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Sa mga mata ni Gabriel, nakita ni Clara ang paghanga at isang malalim na pag-ibig na handang maghintay hanggang sa maghilom ang lahat ng kanyang sugat. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay biglang nabasag ng marinig ang tunog ng bell mula sa malaking gate sa labas. Mula sa monitor ng security camera, nakita nila ang isang figura ng matandang babae na nakabalot ng maduming scarf. Ang muka ay puno ng pait at pagod. Si Doña Carmen, dala ng matinding gutom at kawalan ng pera dahil itinago ni Stella ang natitirang barya. Nagbakasali ang matanda na kumatok sa pintuan ng mayayamang kapitbahay upang humingi ng tulong o kahit anong pagkain. Hindi niya alam na ang pintuang kanyang kinakatukan ay ang pintuan ng impyernong siya mismo ang gumawa. Ang mabigat na tunog ng bakal na nagkikiskisan ay umaling-awngaw sa paligid habang dahan-dahang bumubukas ang maliit na bahagi ng gate. Ang liwanag mula sa loob ng mansyon ay tumama sa nanlalalaking mga mata ni Doña Carmen habang isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa kanya mula sa loob ng malawak na hardin. Nakatayo si Doña Carmen sa harap ng naglalakihang rehas na bakal ng mansyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na metal. Ang dati ay maingay at mapagmataas na boses ng matanda ay naging isang mahinang pagsusumamo na halos lamunin ng ihip ng hangin. Isang katulong ang dahan-dahang lumapit. Bit-bit ang isang supot na naglalaman ng mga pagkaing hindi man lang nabawasan mula sa hapagkainan ng mga de la Merced. Heto po, Lola, pinapaabot ng aming amo. Pero pakiusap, huwag na po kayong babalik dito. Ayaw ng may-ari ng mansyon na may mga taong umaaligid sa labas. Ang malamig na sabi ng katulong bago mabilis na isinara ang maliit na lagusan ng gate. Mula sa malaking bintana sa ikalawang palapag, nakatayo si Clara habang hawak ang isang baso ng mainit na tubig. Ang puting lino ng kanyang pantulog ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang balat. Isang tela na mas mahal pa sa lahat ng ari-arian ni Doña Carmen sa kasalukuyan. Pinanood ni Clara ang kanyang dating biyenan habang mabilis na binubuksan nito ang supot at nagsimulang kumain ng nakatayo sa tabi ng kalsada. Walang galit na nararamdaman si Clara. Walang awa. Tanging isang malalim na espasyo ng kawalan ang nanahan sa kanyang puso. Ang babaeng dati ay itinuturing siyang basahan ay ngayon ay namumulot ng mumo mula sa kanyang sariling mesa. Sa kabilang bahagi ng kalsada, sa loob ng madilim na kwarto ni Anton, ang anino ni Stella ay dahan-dahang gumagalaw. Habang si Anton ay abala sa pakikipag-usap sa mga kliyente sa sala, lula ng pag-asang maisasalba pa ang kanyang kumpanya, si Stella naman ay mabilis na naglalagay ng mga alahas at mamahaling relo ni Anton sa loob ng kanyang maliit na bag. Dinampot niya ang kanyang telepono at mabilis na tumawag sa isang numerong hindi nakarehistro. Nakuha ko na ang ilang mahahalagang gamit. Ibebenta ko ito bukas. Huwag kang mag-alala, mahal. Kaunti na lang at makakaalis na ako sa impyernong ito. Hindi alam ng hangal na ito na hindi sa kanya ang batang dinadala ko. Pera lang ang kailangan natin mula sa kanya. At ngayong ubos na ito, wala na akong dahilan para manatili. Bulong ni Stella, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kataksilan habang nakatingin sa larawan ni Anton sa ibabaw ng cabinet. Samantala, lumabas si Clara sa hardin ng mansyon upang huminga ng sariwang hangin. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Ang langit ay biglang nagdilim at ang maliliit na patak ng ulan ay nagsimulang humalik sa mga dahon ng rosas. Ang amoy ng basang lupa ay agad na pumasok sa mga sentido ni Clara. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila naging isang matalim na alaala. Biglang bumalik sa kanyang isip ang gabing iyon
Ang hapdi ng semento, ang pula ng dugo na humahalo sa ulan, at ang tunog ng pagsara ng pinto ni Anton. Naramdaman ni Clara ang biglang paninigas ng kanyang mga kalamnan. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Tila ba ang hangin ay naging isang kaaway na ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Ang bawat kulog sa malayo ay naging tunog ng kanyang sariling puso na naghihingalo. Clara! Ang boses ni Gabriel ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Nakita siya ni Gabriel mula sa malayo at mabilis itong tumakbo patungo sa kanya. Binitawan ni Gabriel ang hawak na payong, hinayaan itong tangay ng hangin dahil mas mahalaga sa kanya ang babaeng kasalukuyang nanginginig sa takot. Hinawakan ni Gabriel ang magkabilang balikat ni Clara. Ang init ng kanyang mga palad ay pilit na binabasag ang lamig na bumabalot sa babae. Tingin ka sa akin, Clara. Nandito ako. Huminga ka ng malalim. Sundan mo ang bilis ng paghinga ko. Dahan-dahang itinuon ni Clara ang kanyang paningin sa mga mata ni Gabriel. Nakita niya ang isang mundong walang pananakit, isang mundong puno ng proteksyon. Ang nanginginig na mga kamay ni Clara ay humawak sa braso ni Gabriel, pilit na kumakapit sa tanging bagay na totoo sa gitna ng kanyang bangungot. Inilapit ni Gabriel ang katawan ni Clara at dahan-dahang isinandal ang noo nito sa kanyang dibdib. Wala nang mananakit sa iyo, Clara. Nandito na ako. Hindi ko hahayaang maulit ang gabing iyon. Tahan na. Ligtas ka na. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay may dalang pangako na mas matatag pa sa pundasyon ng mansyong kinalalagyan nila. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging maririnig ay ang mahinang patak ng ulan at ang dahan-dahang pagbalik ng normal na tibok ng puso ni Clara. Ang init ng katawan ni Gabriel ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat na hindi nakikita. Nang muling mag-angat ng mukha si Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, ngunit may kasama ring bagong klase ng pait. Salamat, Gabriel, pero kailangan nating bilisan. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay kasing lamig na ng ulan. Eksaktong pagpasok nila sa loob ng mansyon, tumunog ang telepono ni Gabriel. Isang mensahe mula sa kanyang tauhan ang bumungad sa screen. Pagkatapos basahin ang ulat, tiningnan niya si Clara nang may halong lungkot at determinasyon. Clara, mayroon na tayong hawak na ebidensya, ang DNA report ng bata at ang mga larawan ni Stella kasama ang tunay na ama nito. Oras na para ibigay ang huling hatol. Ang tunog ng isang mabigat na sobring bumagsak sa sahig ng sala ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Anton. Hindi ito ang tunog ng perang inaasahan niya, kundi ang kalasing ng katotohanang ang kanyang mundong itinayo sa kasinungalingan ay unti-unti nang naglalaho. Dinampot niya ang papel at sa bawat linyang binabasa niya, ang kanyang mukha ay nawawalan ng kulay. Isang eviction notice. Ang bangko ay formal nang nag-uutos na lisanin nila ang bahay sa loob ng 48 oras dahil sa hindi pagbabayad ng utang na ginamitan ng huwad na garantiya. Anton, ano itong naririnig ko mula sa mga kapitbahay? Bakit may mga lalaking nakatayo sa labas at tinitingnan ang bakuran natin? Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng takot at galit habang mabilis itong pumasok sa loob. Hindi makapagsalita si Anton. Inabot niya ang papel sa kanyang ina. Nang mabasa ng matanda ang nakasulat, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Anton. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. Wala kang kwentang anak. Ibinenta mo ang tanging bahay na tinitirhan ko para sa kumpanyang wala ring saysay? Nasaan ang pera? Nasaan ang sinasabi mong tagumpay? Ang bulyaw ni Doña Carmen ay nauwi sa isang hysterikal na pag-iyak. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto sa itaas. Pababa na si Stella, bitbit ang 2 malalaking maleta. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng tamis o pagkukunwari.
Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang taong tapos na sa kanyang papel. Saan ka pupunta, Stella? May problema tayo, kailangan kita rito. Ang pagsusumamo ni Anton, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ng braso ng babae. Bitawan mo ako, Anton. Hindi ako tanga para manatili sa isang lumulubog na barko. Wala ka ng pera, wala ka ng bahay, at higit sa lahat, wala ka ng silbi sa akin. Ang matalim na sagot ni Stella habang tinatabig ang kamay ni Anton. Eksaktong sa sandaling iyon, may kumatok muli sa pinto. Isang banyaga ang nag-iwan ng isang maliit na biyukin na walang pangalan ng nagpadala. Dahil sa desperasyon, mabilis itong binuksan ni Anton. Umaasang ito ay isang himala. Ngunit ang bumungad sa kanya ay mga larawan. Mga larawan ni Stella na kahalikan ng ibang lalaki sa isang hotel at isang opisyal na dokumento ng DNA test. Ang bata, sa sinapupunan ni Stella, ay hindi kay Anton. Ano ito, Stella? Ang boses ni Anton ay gumaralgal. Ang sakit sa kanyang dibdib ay tila isang kutsilyong dahan-dahang ipinapasok sa kanyang puso. Tumingin lamang si Stella sa mga larawan at tumawa ng mapait. Ngayon alam mo na, akala mo ba papatulan kita kung hindi dahil sa pera mo? Nagkamali ka, Anton. Ang tanging swerte mo sa buhay ay ang babaeng itinapon mo sa kalsada noong gabing iyon. Pero ngayon, kahit ang anino niya, hindi mo na kayang abutin. Kasabay ng pagtalikod ni Stella at ang malakas na pagsara ng pinto ng sasakyang naghihintay sa labas, si Anton ay napaluhod sa gitna ng kanilang bakanteng sala. Ang bawat dekorasyon sa bahay na yon ay tila naging mga saksi sa kanyang pagbagsak. Ang palasyo niyang gawa sa papel ay tuluyan ang natupok ng apoy ng kanyang sariling kasakiman. Sa kabilang panig ng kalsada, sa loob ng malawak na hardin ng mansyon, ang dapit hapon ay nagkulay dugo sa abot tanaw. Nakaupo si Clara sa isang bangkong gawa sa puting bakal, habang pinapanood ang mga dahon na dahan-dahang nahuhulog sa damuhan. Walang ingay, walang gulo. Tanging ang mahinang ihip ng hangin ang naririnig. Lumapit si Gabriel at tumayo sa likuran niya. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang mga kamay sa balikat ni Clara. Isang kilos na nagpapahiwatig ng tahimik na suporta. Nakaalis na si Stella. Ang bangko ay nagsimula na ring kumilos. Sa loob ng 2 araw, mawawalan na sila ng matitirhan. Ang ulat ni Gabriel, ang kanyang boses, ay malumanay at walang bahid ng panunuyang naramdaman kanina. Huminga ng malalim si Clara. Ang bigat na kanyang dinala sa loob ng maraming taon ay tila dahan-dahang sumasama sa hanging umiihip. Tumingin siya kay Gabriel at sa unang pagkakataon, nakita ng lalaki ang isang tunay na ngiti. Hindi mapait, kundi isang nangiti ng paglaya. Salamat, Gabriel. Ngayon ko lang naramdaman na ang hangin ay masarap palang langhapin kapag wala ka ng utang sa sarili mong dignidad. Bulong ni Clara. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Clara at dahan-dahan itong piniga. Simula pa lang ito, Clara. Marami pang magagandang dapit hapon ang naghihintay sa iyo. Habang ang katahimikan ay bumabalot sa mansyon, si Anton naman sa kabilang kalsada ay nakatingala sa naglalakihang ilaw ng bahay sa tapat. Isang katotohanan ang biglang sumampal sa kanyang diwa. Isang katotohanang mas masakit pa sa pagkatalo sa negosyo. Ang anino ng babaeng nakita niya sa bangkom ng mansyon ay tila pamilyar. Napakapamilyar. Pakiusap. Maawa kayo. Gusto ko lang makausap ang chairman. Kahit 5 minuto lang. Ang boses ni Anton ay gumaralgal. Puno ng desperasyon habang nakaluhod sa tapat ng naglalakihang gintong gate ng mansyon. Ang semento ng kalsada ay pumapaso sa kanyang mga tuhod dahil sa tindi ng sikat ng araw. Ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang suot na polo ay basang-basa na ng pawis at ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay ngayon ay magulo at madungis. Sa likuran niya, nakatayo si Doña Carmen, nakasuot ng kupas na saya
at pilit na nagtatago sa anino ng pader. Ang mukha ay puno ng kahihiyan habang pinapanood ang anak na nagmamakaawa sa taong hindi man lang nila nakikilala. Sa loob ng mansyon, sa likod ng makapal na salamin ng bintana, nakatayo si Clara. Suot niya ang isang eleganteng navy blue na coat na lalong nagpadagdag sa kanyang awtoridad. Maayos ang kanyang pagkaka-makeup at ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na lawa na walang mababakas na emosyon. Sa tabi niya, nakatayo si Gabriel, dahan-dahang tinitingnan ang relo sa kanyang bisig. "Handa ka na ba, Clara? Kanina pa siya dyan sa labas." Mukhang handa siyang mamatay sa init para lang makita ang may-ari ng Mercy Holdings. Ang malumanay na sabi ni Gabri. Huminga ng malalim si Clara. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa hawakan ng kanyang mamahaling bag. Buksan ang gate, Gabriel. Oras na para harapin niya ang multong siya mismo ang gumawa. Ang tunog ng mabigat na bakal na dahan-dahang humihiwalay ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Ang mekanismo ng gate ay gumalaw ng swabe. Tila ba nagbibigay daan sa isang banal na presensya? Dalawang hanay ng mga bodyguard na nakauniforme ang lumabas at tumayo ng tuwid. Gumagawa ng isang pasilyo patungo sa pintuan ng mansyon. Napatayo si Anton. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Inayos niya ang kanyang sarili, pinunasan ang pawis sa noo at pilit ng ngumiti. "Salamat. Salamat po. Alam kong hindi ako bibiguin ng chairman." Ngunit ang lahat ng pag-asa sa kanyang muka ay biglang naglaho nang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Isang babae ang dahan-dahang lumabas. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa hagdan ng marmol ay lumilikha ng isang ritual ng kapangyarihan at dignidad. Ang bawat kilos niya ay puno ng grasya, malayo sa babaeng dating naglalaba ng kanyang mga damit at nagluluto ng kanyang pagkain nang may kasamang mura at panlalait. Tumingala si Anton. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang panga ay tila gustong mahulog sa semento. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang babaeng nakatayo sa harap niya, sa tuktok ng hagdanan, ay hindi ang baog at walang kwentang asawang itinapon niya sa ulan. Si Clara? Ang nauutal na sambit ni Anton. Ang boses niya ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng katahimikan ng paligid. Si Doña Carmen, na nasa likuran, ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang tuhod ay nanginig at halos bumagsak siya sa lupa. Ang babaeng pinagkaitan nila ng pagkain, ang babaeng tinawag nilang palamunin, ay ang reynang nagmamay-ari ng lahat ng bagay na kasalukuyang kinakailangan nila upang mabuhay. Tumigil si Clara sa gitna ng hagdanan. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang ningning na tila ba galing sa ibang mundo. Tumingin siya ng diretso kay Anton, isang tingin na walang galit, walang puot, kundi isang dambuhalang kawalan ng pakiramdam. Para sa kanya, ang lalaking nasa harap niya ay isa na lamang estranghero na nagkataong nakatayo sa kanyang bakuran. "Clara, ikaw ba ang chairman? Ikaw ang may-ari ng Mercy Holdings?" Ang tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng hindi maipaliwanag na takot at paghanga. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng coat ni Clara. "Patawarin mo ako, Clara. Hindi ko alam. Akala ko, pakiusap, tulungan mo ako." Bahagyang itinaas ni Clara ang kanyang baba. Ang kanyang mga labi ay nanatiling matigas, walang kahit anong emosyong gustong kumawala. Sa likuran niya, lumabas si Gabriel at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa baywang ni Clara. Isang protektadong kilos na nagpahiwatig kay Anton na wala na siyang karapatan sa babaeng ito. "Mister, narinig ko ang iyong mga pagsusumamo mula sa loob." Ang simula ni Clara. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo sa gitna ng disyerto. Ngunit ang chairman ng Mercy Holdings ay hindi tumatanggap ng mga taong walang dalang halaga sa negosyo.
At base sa nakikita ko, wala ka ng kahit anong halagang natitira. Clara, asawa mo ako. 7 years tayong magkasama. Ang huling hirit ni Anton, ang kanyang mga luha, ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang madungis na pisngi. Tumingin si Clara sa kanya nang may halong dumi sa kanyang mga mata. Kilala ba kita, mister? Ang huling naalala ko, ang asawa ko ay namatay na kasama ng aking anak sa gitna ng ulan noong gabing isinara mo ang pinto. Ang mga salitang iyon ay tila mga kutsilyong tumarak sa dibdib ni Anton, isa-isa, hanggang sa wala na siyang maramdaman, kundi ang hapdi ng sarili niyang mga pagkakamali. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag lamang ng mahinang ihip ng hangin na tila ba tinatangay ang lahat ng natitirang dignidad ni Anton patungo sa kawalan. Ang katahimikan sa pagitan ng magkabilang panig ng gate ay tila isang matalim na kumpas ng kamatayan. Ang hininga ni Anton ay naging mabilis at gumaralgal, habang ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang mukha ni Clara, naghahanap ng kahit maliit na bakas ng dating pag-ibig. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng kanyang sariling pagkawasak sa malamig na mga mata ng babae. Clara, pakiusap. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang pagsusumamo ni Anton, ang kanyang boses ay nanginginig. Habang dahan-dahan siyang lumalapit, ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na kawayan. 7 years, Clara. 7 taon tayong nagsama. Lahat ng hirap, lahat ng saya. Hindi mo ba kayang patawarin ang isang pagkakamali? Para sa kumpanya natin, para sa pamilya natin. Isang mahina at mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang suot na guwantes. Ang bawat galaw ay puno ng dahan-dahang pagpapakita ng kapangyarihan. Kumpanya natin, Anton. O kumpanya ko? Ang tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay kasing talas ng isang bagong hasang patalim. Ang bawat sentimong ginamit mo sa loob ng 7 taon, mula sa pambili ng iyong mga mamahaling relo hanggang sa puhunan ng bawat proyektong ipinagmamayabang mo, ay hindi galing sa iyong talino. Galing iyon sa pundong inilaan ng aking ama para sa akin. Ako ang nagpakain sa iyo, Anton. Ako ang bumuo sa iyo habang tinatawag mo akong walang kwenta sa harap ng iyong kabit. Nanlaki ang mga mata ni Anton. Ang katotohanan ito ay tila isang dambuhalang pader na gumuho sa kanyang itaas. Ang kanyang pagkatao bilang isang self-made businessman ay naging isang malaking biro sa loob lamang ng ilang sandali. Pero bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mo akong... Ang nauutal na hirit ni Anton. Dahil naniwala ako sa isang kasinungalingan, Anton. Naniwala ako na mahal mo ako ng higit sa pera ko. Ang sagot ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ng luha. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng matinding pait. Pero noong gabing iyon, noong gabing isinara mo ang pinto, habang humihingi ako ng tulong, doon ko nalaman na hindi lang pintuan ng bahay ang isinara mo. Isinara mo ang pagkakataon para sa ating anak. Napatigil ang lahat. Maging ang ihip ng hangin ay tila natakot na gumalaw. Inilapit ni Clara ang kanyang mukha kay Anton. Sapat na upang maramdaman ng lalaki ang lamig ng kanyang boses. Pinatay mo ang anak ko, Anton. Ang batang wala pang muwang. Ang tanging bagay na sana ay magdudugtong sa atin. Hinayaan mong mamatay sa gitna ng kalsada dahil sa kasakiman mo kay Stella. Ang bulong ni Clara, ang bawat salita ay tila isang sumpa na bumaon sa kaluluwa ni Anton. Ngayon, tatanungin kita, may halaga pa ba ang iyong paghingi ng tawad sa harap ng isang buhay na kinuha mo? Si Doña Carmen, na noon ay nakikinig sa likuran, ay napahawak sa kanyang ulo at dahan-dahang napaupo sa semento. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng abo. Ang babaeng itinaboy niya bilang isang baog
ay ang mismong babaeng nagdadala sana ng kanyang tunay na apo at ang babaeng nagmamay-ari ng lahat ng kayamanang tinatamasa nila. Ang pagsisisi ay tila isang lason na dahan-dahang kumalat sa kanyang mga ugat. "Clara, anak, patawarin mo kami." Ang mahinang tawag ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumingin si Clara sa matanda nang may halong dumi sa kanyang paningin. "Huwag niyo akong tawaging anak. Ang tanging anak niyo ay ang lalaking nasa harap ko at pareho kayong mabulok sa basurang kayo mismo ang gumawa." Binalingan ni Clara ang mga bodyguard. "Ilabas ang basura. Siguraduhin ninyong hindi na muling makakatapak ang mga paang ito sa lupain ng mga de la Merced at ang bahay sa tapat. Siguraduhin ninyong sa loob ng 1 oras ay wala na silang matitirhan." "Clara, huwag! Pakiusap!" Ang huling hiyaw ni Anton, habang dahan-dahan siyang hinihila ng mga guard patungo sa labas ng gate. Ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa semento, pilit na kumakapit sa anino ng mansyon. Ngunit ang lahat ay huli na. Ang tunog ng pagsasara ng malaking gintong gate ay tila isang formal na pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng karangyaan. Nang tuluyan nang mawala ang ingay ng pagsusumamo ni Anton, ang lahat sa loob ng mansyon ay bumalik sa katahimikan. Huminga ng malalim si Clara, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nayayanig. Ang lahat ng tatag na ipinakita niya kanina ay tila iyon tunting natutunaw. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Isang malapad na balikat ang naging sandalan niya nang biglang manghina ang kanyang mga tuhod. Hindi hinayaan ni Gabriel na bumagsak si Clara. Dahan-dahan itong yumingkad at binuhat ang babae sa kanyang mga bisig. Isang kilos na nagpapahiwatig ng wagas na pag-aaruga. "Tapos na, Clara. Wala na sila. Malaya ka na." Ang bulong ni Gabriel habang dahan-dahang naglalakad patungo sa loob ng mansyon. Isinandal ni Clara ang kanyang mukha sa leeg ni Gabriel. Narinig niya ang banayad na tibok ng puso ng lalaki. Isang tunog na nagdala sa kanya ng kakaibang kapanatagan na tila nagsasabing natapos na rin sa wakas ang mahabang gabi ng kanyang paghihirap. Ang bigat ng 7 taon ay unti-unting tinangay ng malamig na simoy ng dapit hapon at iniwan siyang may bagong pag-asa sa gitna ng mga sugat na nagsisimula ng maghilom. Ang kalsadang dati ay nilalakaran ni Anton nang may taas noong pagmamalaki ay tila naging isang masukal na landas ng kahihiyan. Lumipas ang ilang buwan at ang balita tungkol sa kanyang pagbagsak ay naging isang babala sa buong lungsod. Nakita si Anton sa isang madilim na kanto ng isang mumurahing bar. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay napalitan ng isang kupas at maruming t-shirt. At ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng milyon-milyong kontrata, ay nanginginig na ngayon habang pilit na inuubos ang natitirang barya para sa isang baso ng panandaliang limot. Sa kabilang banda, hindi rin nakatakas si Stella sa batas ng tadhana. Ang kanyang mabilis na pagtakas, kasama ang mga ninakaw na alahas ni Anton, ay nauwi sa isang madilim na selda. Ang lalaking akala niya ay kanyang kakampi, ay siya palang kumuha ng lahat ng kanyang tinangay bago siya isinumbong sa mga awtoridad dahil sa kasong estafa. Doon, sa loob ng malamig na rehas, ang kanyang kagandahan ay uwant-unting kumukupas, kasabay ng paglaho ng kanyang mga pangarap na gawa sa kasinungalingan. Maging si Doña Carmen ay hindi nakaligtas. Ang matanda ay napilitang manirahan sa isang maliit na silid sa gilid ng riles, kung saan ang ingay ng dumadaang tren ay tila boses ni Clara na nagpapaalala sa kanya ng bawat panglalait na binitawan niya noon. Habang ang mga anino ng nakaraan ay lumalamon sa mga nagkasala, ang sikat ng araw sa loob ng hardin ng mga de la Merced ay tila mas maliwanag at mas sariwa. Nakatayo si Clara sa harap ng isang maliit na monumento na gawa sa puting marmol, napapalibutan ng mga namumukadkad na puting liryo. Walang nakasulat na pangalan,
tanging isang ukit ng isang maliit na anghel na may nakabukang mga pakpak. Dahan-dahang inilapag ni Clara ang isang sariwang bulaklak sa ibabaw nito. Anak, sa wakas, malaya na tayo. Ang bulong ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang dalangin na sumasabay sa ihip ng hangin. Patawad, dahil hinayaan kong masaktan ka, pero pangako, ang bawat araw na darating ay magiging alay ko para sa isang buhay na puno ng dangal at pagmamahal. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon dahil alam niya sa tibok ng kanyang puso kung sino ang naroon. Nanatiling nakatayo si Gabriel sa tamang distansya, sapat na malapit upang maramdaman ang init, ngunit sapat na malayo upang bigyan si Clara ng espasyong huminga. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang ang katahimikan ang magsilbing tulay ng kanilang pagkakaunawaan. Dahan-dahang humarap si Clara kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pamumula o pait. Sa halip, ang kislap ng kanyang paningin ay tila isang malinaw na sapa pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Siya na mismo ang lumapit sa lalaki. Ang kanyang maliit na kamay ay dahan-dahang gumalaw at lumundag sa malapad na palad ni Gabriel. Mahigpit itong hinawakan. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Hindi na niya kailangan ng mga salita. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Clara. Ang bawat paghinga nila ay nagsasama. Isang ritual ng pagtanggap at ng isang bagong pangako. Ang amoy ng malinis na kawayan at preskong hangin mula kay Gabriel ay tila naging isang gamot na tuluyang nagpatuyo sa mga huling patak ng luha ni Clara. Salamat sa hindi pagsukos sa akin, Gabriel, bulong ni Clara. Hinding-hindi, Clara. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal. Dahil ang isang pusong tulad ng sayo ay karapat-dapat na mahalin ng higit pa sa abot ng langit. Ang sagot ni Gabriel, bago dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Clara. Isang halik na puno ng respeto at wagas na pag-iingat. Habang ang dapit hapon ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang dalawang anino ay naging isa sa ilalim ng malaking puno ng nara. Ang bawat hakbang nila patungo sa loob ng mansyon ay isang hakbang palayo sa dilim ng kahapon. Ang kwento ng isang babaeng itinapon sa ulan ay natapos na, at sa halip, isang bagong kabanata ang nagsisimulang isulat. Isang kabanata kung saan ang pag-ibig ay hindi na isang sakripisyo, kundi isang tahimik at matatag na kanlungan sa gitna ng anumang unos. Matod. 3 taon ang mabilis na lumipas na tila isang banayad na ihip ng hangin pagkatapos ng isang dambuhalang bagyo. Sa loob ng isang malawak at maliwanag na bulwagan, nakatayo si Clara sa harap ng isang mikropono. Hindi na siya ang babaeng may magaspang na kamay at nakayukong balikat. Ngayon, suot ang isang eleganteng puting terno, siya ang kinikilalang mukha ng Della Merced Foundation, isang organisasyong nakatuon sa pagbibigay ng bagong simula at legal na tulong para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil sa tahanan. Nang matapos ang kanyang talumpati, isang mamamahayag ang lumapit at nagtanong ng may halong paghanga. Miss Della Merced, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, masasabi mo bang napatawad mo na ang mga taong sumira sa iyong nakaraan? Ngumiti si Clara, isang ngiti na hindi na nanggagaling sa pait, kundi sa isang pusong tunay na nakalaya. Hindi ko nakalimutan ng sakit dahil iyon ang nagturo sa akin kung gaano ako katatag. Pero matagal ko nang pinatawad ang sarili ko dahil sa pananatili sa isang lugar na hindi ako pinapahalagahan. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagbuo ng isang buhay na hindi na sila bahagi. Pagkatapos ng pagtitipon, dahan-dahang lumabas si Clara patungo sa parking lot. Isang pamilyar na itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya. Sumandal si Gabriel sa pinto ng kotse, suot ang isang simpleng polo shirt at ang kanyang pamilyar na malumanay na ngiti. Nang makita niya si Clara, agad itong lumapit at kinuha ang dala nitong bag.
Isang maliit na kilos na palaging nagpapaalala kay Clara na sa piling ng lalaking ito, siya ay palaging iingatan. How was the event, love? Mukhang marami ka na namang nabigyan ng pag-asa ngayon. Ang bati ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ng baywang ni Clara at binibigyan ito ng isang mabilis na halik sa pisngi. It was great, Gabriel. Nakikita ko ang sarili ko sa kanila at masaya ako na hindi na nila kailangang dumanas ng gabing tulad ng sa akin. Sagot ni Clara habang sumasandal sa balikat ng asawa. Pagdating nila sa kanilang sariling tahanan, isang modernong bahay na puno ng malalaking bintana at lunti ang halaman, isang maliit na tinig ang agad na sumalubong sa kanila. Isang batang babae na may edad na 2 taon. May mga matang kasing ningning ng kay Clara ang tumatakbo patungo sa kanila habang humihiling na mabuhat. Mama! Papa! Ang masayang sigaw ng bata. Binuhat ni Gabriel ang kanilang anak at hinalikan ito sa noo bago ibinigay kay Clara. Sa sandaling iyon, habang yakap ni Clara ang kanyang anak at nakahawak sa braso ni Gabriel, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman kayang bayaran ng kahit anong kayamanan. Ang katahimikan ng kanilang tahanan ay puno ng pag-ibig, malayo sa ingay ng bangungot na iniwan niya sa kabilang kalsada. 3 taon na ang nakalilipas. Minsan, sumasagi pa rin sa kanyang isip ang anino ni Anton. Isang lalaking balita niya ay tuluyan nang nawala sa landas. Isang aninong hindi na kayang abutin ang liwanag na tinatamasa niya ngayon. Ngunit mabilis itong nawawala sa kanyang gunita. Ang katarungan ay hindi lamang sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa pagtayo ng sarili mong tagumpay. Ang pag-ibig ay hindi kailangang maging isang sakripisyo na uubos sa iyong pagkatao. Ang tunay na pag-ibig ay isang kanlungan, isang kamay na humahawak sa iyo kapag ikaw ay pagod, at isang boses na nagsasabing, ikaw ay sapat na. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid, alam ni Clara na tapos na ang ulan. Ang bagong umaga na kanyang hiniling noon ay narito na, at mananatili ito habang buhay.